Mula sa pang-uutos sa kanyang mga fans na magbibigay daw ito ng burger sa buong Pilipinas, Ang mission namin ay magbigay ng libo-libong pa-burger para sa buong Pilipinas. pang-uutos sa kanyang mga audience na pumunta daw si Mr. Beast sa BG House. Believe it or not, after a long period of waiting, OG, I got a message from him. He said, be prepared, I'm coming. Hanggang sa paggamit ng kanyang mga audience para palakihin ang kanyang subscriber count and offering them 1 million pesos kahit na malabo naman itong mangyari. Tutulungan kitang makuha ang pangarap mong 1 milyong piso at tutulungan mo rin ako maabot ang pangarap kong 10 million subscribers sa YouTube para naman mahawakan ko na yung pangarap kong diamond play button. Ito lamang ang iilan sa mga pang-uuto na ginawa ni Von Ordona patungo sa kanyang mga audience na kung saan hanggang ngayon ay libo-libo pa rin mga tao ang bulag sa mga panluloko na kanyang ginagawa. Ako nga pala si AC at sa video ito tatalakayin natin ang mga panluloko, panggagamit at higit sa lahat ang mga pangako na hindi tinupad ni Von Ordona. Ginawa ni Von Ordona ang kanyang YouTube channel noong taong 2016 at sumikat ito dati dahil sa mga pranks and challenges na kanyang ginagawa. Nadisgrasya ako sa angkas mi. Ano ba? Nandito ako sa EDSA, mi. Nadisgrasya kami, mi. Nabangga kami. At mas lalo pa itong sumikat noong gumawa na siya ng series na kung saan nagpapanggap siya bilang isang sikat na artista sa loob ng Omegle. Tapos bigla na lamang itong magta-transition sa kanyang mukha. Ngayon, ang malupit nating prank is kunwari tayo si James Reid. At syempre magugulat sila, si James Reid nandito sa Omegle tapos bigla nilang makikita ang mukhang ito. Sa sumusunod na mga taon, mas lalo pang sumikat si Von Ordona sa loob ng YouTube, uploading hundreds of videos and creating hundreds of challenges. Last na mag-survive dito sa ice pool na to will win 100,000 pesos! Na kung saan nagresulta din ng pagdami ng mga taong sumusuporta sa kanya. Ang gaganda lagi ng content nyo, Kuya Von. More quality content, Kuya Von. Ganda ng videos mo, Kuya Von. Ngunit sa kabila ng mga komento at suporta na mula sa mga audience na ito, hindi nila alam na dadating palang panahon na lolokohin lamang pala sila ni Von Ordona. Noong August 30, 2023, Von Ordona uploaded a post sa kanyang Facebook page with a caption na pag nanalo si Carlene sa TikTok Awards, magpapa-burger ako sa buong Pilipinas. Kaya nagresulta na pagsuporta ng mga audience si Von Ordona sa kanyang partner na si Carlene Ocampo sa kadahilan ng akala nila ay mabibigyan sila nito ng burger. Kaya dali-dali nila itong binoto at pinindot kaagad nila ang link na binigay ni Von Ordona. And with almost 80,000 reacts, sigurado na talaga ang mga audience ni Von na mananalo talaga si Carlene ng TikTok Award. Kaya hindi na nila mapigilang mag-comment ng sana umabot sa Mindanao. Siguraduhin mo nga abot yung pa-burger mo dito sa Samar. Aasahan ko yan. Sa sobrang sigurado ni Von na magagawa niya ang challenge na ito, ay kahit ng mga tao na hindi bumibilib sa kanya, ay nire-replyan niya kaagad na kayang-kaya at basic lamang daw ito. At kahit na hindi pa lumalabas ang resulta ng botohan, ay sinimulan na kaagad ni Von Ordona ang pamimigay ng burger dahil ayon pa sa kanya. At dahil sa milyong-milyong bumoto kay Carlene sa TikTok, kahit sa September 30 pa ang resulta, sige, manalo o matalo, gagawin pa rin natin to. Matapos niyang gawin ng 3 videos na kung saan namibigay sila ng burger, mayroon na lang ang biglang nangyari sa pang-apat nito na video. Nanawagan ako sa kanila, sabi ko baka po may napansin kayong brown na wallet. Lahat po ng cash and cards and lisensya ko po nandoon. Naku kuya, bulilyaso tayo nito. Ang hirap gumalaw nito. Na-stress ako pre, saan kaya yan men? Ayon din sa title na video na ito, makikita natin na parang nagpapahiwatig ito na susuko na daw siya dahil sa pagkawala ng kanyang wallet. Sana within the day, maibalik yung wallet natin. Tapos tsaka ko masasabi sa inyo kung itutuloy pa ba natin to. Kasi alam ko sobrang daming naghihintay eh. Kaya gagawin namin yung lahat na makakaya namin. Maibalik lang to, maituloy lang to. Ngunit sa susunod na video ay patuloy pa rin naman ang pagbibigay nila ng mga burger sa mga tao. Kami, eto na po ang pa-burger dito sa Bataan.
brother, bumoto ka? Yes po. At sa kabutihang palad, mayroon namang mabuting bagay na nangyari sa video ito dahil mayroon naman ding naibalik kay Von. Ngunit hindi na ito ang nawawalang pera at wallet, kundi natatanging mga ID at cards na lamang daw ang naibalik sa kanya. So, tumawag si Ermat. Ermat. Good news and bad news. Oh. Ubus na yung pera ng wallet. Bad news, ubus ang pera. Pero good news, andun yung mga cards sa lisensya ko. Ngunit kahit na sobrang saya pa nila sa pamimigay ng burger sa video ito, bigla na lamang nagulat ang kanyang mga audience nang bigla na lamang nagbago ang tema ng kanyang mga uploads. At tuluyan na nilang kinalimutan ng pa-burger nila sa buong Pilipinas. Kuya Von, bakit hindi na natuloy yung pa-burger sa buong Pilipinas? Kuya Von, ba't di naman po umabot sa amin yung pa-burger mo? Kuya Von, asa na yung burger? Nag-vote kami kay Ate Carlyn Ocampo. At kahit na mga audience ni Von Ordona ang dahilan sa pagkapanalo ni Carlyn ng 2023 TikTok Awards. Thank you, Lord. Binigay mo sa akin to. And sa totoo lang po, una pa lang, kulelat na ako sa botohan. Pero dahil may isang taong nag-push para umangat-angat yung boto sa akin, walang iba kundi ang pinaka-supportive husband ko, si Von Ordona. Napagpasyahan pa rin ni Von Ordona na hindi natuparin ang kanyang pangako na mamibigay daw ito ng burger sa buong Pilipinas. Kaya lumalabas na parang ginamit lamang niya ang kanyang mga audience para manalo ang kanyang partner, betraying them with promises na magpapa-burger daw ito sa buong Pilipinas. Ngunit hindi lamang ito ang isang beses na niloko niya ang kanyang mga audience. Sa sobrang atat niya, umabot ang kanyang YouTube channel sa mahigit 10 million subscribers. Von Ordona uploaded a video noong February 2, 2025 titled, "Magbibigay ako ng 1 milyon pag nagawa mo to." Na kung saan bibigyan daw niya ng 1 milyon ang taong makakapag-abot sa kanya ng 10 billion subscribers. Tutulungan kitang makuha ang pangarap mong 1 milyong piso at tutulungan mo rin ako maabot ang pangarap kong 10 million subscribers sa YouTube para naman mahawakan ko na yung pangarap kong diamond play button. At sa pamamagitan lamang daw ng paggawa ng mga videos promoting his YouTube channel ay ibibigay daw niya ang 1 milyon sa iyo kung ang video mo ang may pinakamaraming views. Pero sa panahon ngayon, sobrang hirap na makalikom ng mga bagong subscribers sa loob ng YouTube Philippines. Makikita din natin ito sa statistics ng mga malalaking channel sa Pilipinas na kahit na sobrang laki ng mga views nila ay hindi na gaano kalaki ang mga bagong subscribers na pumapasok mula kay Kong TV, Donalyn, Gio Ong, Jelay Andres at iba pang mga sikat na YouTubers. Kaya sobrang lakas ng loob niyang sabihin na magbibigay siya ng 1 milyon dahil alam niya na hindi ito kayang gawin ng kahit na sino at sobrang hirap talaga nitong makamit. And with him sitting on almost 7 million subscribers, kakailanganin pa niyang makalikom ng mahigit 3 million subscribers. And only a person with an already huge following sa kanilang mga social media platforms ang kayang makapagbibigay nito. Kaya isa na naman itong uri ng panloko sa kanyang mga audience. Dahil base din sa statistics na ito, makikita natin na sa buwan nga ng February nagkaroon ng bump of subscribers si Von, ang buwan na kung saan in-upload niya ang video ito. Which only prove na ginamit niya na naman ang kanyang mga audience, luring them with 1 million pesos para makalikom siya ng maraming subscribers. Kahit na alam niya na siya lamang ang makaka-benefit dito. Sa 2 beses na pandulokong ginawa ni Von Ordona patungo sa kanyang mga audience, you would think na hindi na niya ito gagawin ulit. Pero dito kayo nagkakamali dahil mas malala pa ang gagawin niya sa panahong ito. Noong March 23, 2025, Von Ordona uploaded a video sa kanyang YouTube channel titled Mr. Beast Goes to BG House, na kung saan nakala ng kanyang mga audience na pumunta talaga si Mr. Beast sa kanilang bahay. Pero yun pala ay nung kalagitnaan na ng video ay isang standee lamang pala ni Mr. Beast ang mayroon dito. At ayon pa sa kanya, This is part of the plan. This is just a test if how are we going to act when he arrives in our house. Oh, I get it, bro. at
Kahit na nag-comment si Mr. Beast sa videong ito, the fact na nagpapahiwatig ang kanyang title na pumunta daw sa BG House si Mr. Beast is just another way of fooling his audience. Lalo umiiwas si Mr. Beast sa kakornehan mo. Nag-comment lang yan, di yan pupunta dyan, matalino yan si Mr. Beast. Di yan nagpapagamit lalo na sa mga ganitong desperadong mga vlogger. Nang dahil din sa comment ni Mr. Beast, mas lalong nagkaroon ng pag-asa si Von Ordona na pupunta talaga si Mr. Beast sa Pilipinas. Kaya napagdesisyonan niya na gumawa na naman ng isa pang video titled Baby Lucas First Birthday, Unexpected Guest, baiting his audience again na pumunta daw si Mr. Beast sa birthday ng kanyang anak kahit na in reality ay AI lamang ito. At nang mapansin niya na hindi na nag-iwan ng comment si Mr. Beast sa videong ito, napagpasya niya na hindi naman mga audience niya ang kanyang gagamitin, kundi ang sarili niyang anak. I know this is a big ask, but this is not for me. This is for my son. So Jimmy, we want to ask you something truly special. Mr. Beast! Would you be my son's godfather? With 4,500 likes and 2,400 dislikes, makikita natin na hindi talaga ito nagustuhan ng karamihan sa kanyang mga audience. Dahil ayon pa sa kanila, sobrang cringe mo, kakahiya ka, gamitin mo pa anak mo sa pagkadesperado mo magka-clout? Am I the only one to find this guy super cringy? Especially using his own son as his content. At lang hindi pa rin ito pinansin ni Mr. Beast, Von Ordona decided na mag-livestream daw ito sa loob ng 30 days habang nakatambay sa feastable stand para mapansin ni Mr. Beast. Mr. Beast, this is day 2 of our self-imposed challenge. And live streaming for straight 30 days for our simple goal to get a yes from our legendary and the greatest of all time, Mr. Beast. Ngunit matapos ang 12 hours livestream na ito, kinabukasan ay bigla na lang nagtaka ang kanyang mga audience kung bakit paliit na ng paliit ang oras ng kanilang livestream. At noong dumating na ang ikatlong araw, ay bigla na lamang itong naging 34 minutes. Kung saan naman ayon pa sa kanya, We will see you guys tomorrow for a better video, a compressed 12 hours supposedly a 12 hours live stream, but it will be compressed for 1 to 2 hours video. Thank you so much for your time, and I will see you guys tomorrow. kaya nagresulta ng pagkadismaya ng kanyang mga audience, stating na day 3 pa lang, mission cancel, the biggest project na, think 17 times kasi, padalos-dalos ka ng desisyon Von, tama na, nakakaawa na si Lucas, pag nagawa mo yan, pansarili mo lang yan, kasi biglang lobo ang views mo, masyado kang mataas mag-isip, pero kahit na halatang halata na nga na ginagamit lamang ni Von ang kanyang anak para mapansin ni Mr. Beast, mayroon pa rin iilang mga content creators na patuloy siyang pinoprotektahan, stating na Ngayon itatanungin ko ulit kayo, ginagamit nga ba talaga ni Kuya Bon ang kanyang anak? O sadyang sobrang dedikado lang talaga ni Kuya Bon para mapansin ni Mr. Beast? Kasi kung ako ang tatanungin ninyo, kami mismo ang saksi kung paano nagplano sila Kuya Bon para maging maganda ang resulta ng proyektong ito. Nakita namin kung paano sila napagod, nakita din namin yung sakripisyo nila sa project na ito. Kaya para sa akin, sobrang galing na naging plano nila Kuya Bon. And with Von stating na gagawa daw siya ng compressed version ng 12 hours live stream nila, nagtaka na lamang ang kanyang mga audience nang bigla na lamang itong nag-upload ng mga video na hindi na related sa kanyang 30 days challenge. And once again, hindi lamang niya ginamit ang kanyang anak para magkaroon ng views at mapansin ni Mr. Beast, niloko pa niya ang mga taong sumusubaybay sa kanya na pumunta daw si Mr. Beast sa BG House, naging guest daw ito sa birthday ni Lucas at magla-livestream daw siya sa loob ng 30 days. Ironically, noong April 7, 2024, Von Ordona uploaded a video sa kanyang YouTube channel titled Dahil sa Sugal, Sinira ang Pangarap Namin, na kung saan ayon pa sa kanya ay ginamit daw ng isang engineer na pinagkakatiwalaan nila ang perang ipapagawa sana nila ng kanilang bahay. Hindi lang usapan dito yung 8 milyon na nawala sa amin. Hindi pera kundi yung pangarap para sa pamilya ko. Sa mga
ng mga tao na mga pinupusta yung pera ng iba, katulad ni Engineer Mike. At kung sa tingin nyo na hindi nagpo-promote ng online si Von Ordona, kakamali kayo. On his recent video titled Biglaang Breakup Loyalty Test, makikita natin sa may bandang 8 minutes and 33 seconds na mayroon siyang pinopromote na app. Isang app na nagpapanggap bilang isang trading platform pero yun pala ay isang site. Ang application na pinopromote ni Von Ordona sa video ito ay isang trading platform na pumapasok sa isang klase ng trading na ang tawag ay binary trading, na kung saan gaya din sa ibang mga websites ay itataya mo pa rin ang iyong pera at pagkatapos ito ay pipiliin mo kung tataas ba or bababa ang market. At kung mali ka dito, hubos lahat ng pera mo. Kaya hindi totoo trading platform ang pinopromote ni Von na application because a real trading platform involves buying and selling actual assets, not just placing risky bets where you either double your money or lose it all. And once again, niloloko na naman niya ang kanyang mga audience na magkaka-extra income ka daw dito at pwede daw ito gawing passive income. Dahil alam ko marami sa inyo naghahanap ng paraan para kumita ng extra income at alam mo, pwede mo maging passive income to dahil safe to. Without mentioning na sa isang iglap ay pwedeng mawala lahat ng pera mo. Kaya sobrang ironic lang sa part na galit siya sa taong ginamit ang pera niya sa pagsusugal when he himself is also promoting gambling. Furthermore, sa bagong video ni Makagagos Up Man, mayroong isang anonymous person na nag-email sa kanya exposing Von Ordona, stating na scripted lamang daw ang lahat ng content na ginagawa nila. Mula sa regalo na ninja, regalong sasakyan, at ang pagkakascam daw sa kanila ng engineer, lahat daw ito ay scripted. Although hindi natin alam kung totoo ba ang lahat ng ito, base naman sa mga ginagawang panduloko ni Von Ordona sa kanyang mga audience, mas lalo lamang itong dumagdag sa pagkasira ng tiwala ng mga tao. And only time will tell kung patuloy niya pa rin bang lolokohin ang mga taong nanonood sa kanya.